Ola from Barcelona. A day in my life as a Filipino mom na lagi nalang gutom living in Spain. Today, kakain tayo ng paella negra. I-share ko na rin sa inyo kung paano ko niluluto ang artichokes at ipapakita ko na rin ang mga Filipino sausages na inimbento namin this week na ilalaban namin sa isang malaking competition dito sa Catalonia. Umpisahan natin sa paella. Pinirikok muna ng asawa ko ang seafood toppings na gagamitin niya sa paella. Habang busy sa pagluluto ng chef namin, ubos naman ang pasensya ko dito sa pagtulong sa anak ko sa paggawa ng kanyang assignment. Fast forward, naisipan na lang namin na pumunta sa bahay ng biyenan ko at dito na lang magkalat habang wala siya today. Iniready na ni Chef Jam ang lahat ng ingredients na gagamitin niya sa paggawa ng paella. Dito sa tabi niya, ibinabalatan ko naman itong carchofas, artichoke sa English, alcalchofa in Spanish. Ano kaya ang tawag dito sa Tagalog? May iba't ibang ways sa pagluluto ng artichoke. Pinaka-paborito ko ay ang inihaw. Hindi mo na kailangan alisin ang mga dahon-dahon na yan. Iwain lang sa gitna. Minsan nilalaga ko muna for 5 minutes bago ihawin para mas mabilis maluto. Medyo matigas kasi ito. Lalagyan ng olive oil at asin. Ganun lang. Hindi tayo mag-iihaw today. Malamig kasi sa labas ngayon. Ipiprito lang natin ito. So ganyan, inalis ko ng konting balat sa tangkay ng artichoke. Tapos alisin mo lang yung dulo. Hindi kasi nakakain yan, medyo matigas. Tapos hinihiwa ko lang ng paganito at later huhugasan ko na. Yung dalawa naman inilaga ko. Basta ipapakita ko sa inyo. Pwede namang iprito ng walang harina. Pero kung gusto ko medyo malutong. Kaya ito nilagyan ko ng tubig ang harina. Halo mo lang hanggang wala nang makikitang namumuo. Naglagay na ako ng kalahating litro ng olive oil. Damihan na natin. Wala naman yung biyanan ko. So, umpisahan na natin ang pagpiprito. Ganyan lang. Make sure mo lang na mainit ang oil bago mo ilagay ang artichoke. Kailangan lumalangoy sa olive oil para mas malutong. Lagyan ng asin at tikman. Simple pero masarap. Hindi nawawala ang background music dito sa bahay. Mas okay na ito kaysa iyak at sigaw ang marinig ko. Dahil laging late dumating ang mga bisita at 3 PM ang lunch nila dito, hindi ko na maiwasang kainin ng mga nakikita ko. First time naman ang aso ko na makatikim ng nori. Medyo nagugutom na rin si Chef Jam at ang anak ko kaya naisipan nilang hiwain ang hamon iberico. Parang last week lang buo pa yan. Grabe yung biyanan ko, wala na yatang ibang kinakain kundi ito. Binaligtad na nga ni Chef Jam ang ibericam, baka sakali may makukuha pang laman. Kasi kung wala, baka magligalig yung anak ko. Na-overcook na nga paling nilalagan nating artichoke. Yung plano ko sana dyan ay buka-bukahin isa-isa yung mga dahon nang magmukhang bulaklak. Wala na, yung bulaklak natin lantay na. Pero okay lang yan, masarap pa rin yan. Binuka ko na lang ng basta-basta tapos ilagay lang natin sa pan na may konting olive oil. After, ilalagyan mo na ng salt at pepper. Kung gusto mo, tapos ibericam sa taas. Minsan, nilalagyan ko rin ng cheese. Pwede rin ito, spinach with cream at garlic, ilalagay sa loob. Tapos top with cheese and bacon. Sarap! Niluluto na ni Jam ang magiging base niya para sa ating paella. Ang kulit, pinaglaruan pa talaga ang hilaw na tinta ng pusit. Sa wakas, nagsidatingan ng mga bisita. Pwede na umpisahan ng paella. Dahil ready at pre-cook naman na lahat, ay ilalagay na lang ang rice at tubig. Ang asawa ko naman ay biglang naglambing after hawakan ng baby ni Margot. Gusto pa talaga ng isa. Nagdalawang isip naman noong kinumpute niya ang pamasahe ng 5 uwi ng Pilipinas. Niready ko na rin yung mga iba pang appetizers. Tinawag naman ako ni Jama para ipahawak at amuyin ko daw ang baby ni Margot. Ang bango, ang cute. Napapaisip tuloy ako. Napapaisip ako kasi 3 PM na at bakit hanggang ngayon di pa niluto ang paella. Ito naman ang mga Filipino sausages na inimbento namin this week. Para ilaban sa isang malaking competition isinasagawa sa Barcelona every year. Gumawa kami ng adobo sausage, ginataan at sisig. At yung isa ay Catalan sausage na may tinapay sa loob. Dalawang kailangan naming dalhin para ilaban. Isang original egg sausage, isang weird or more elaborated. Last year talo kami, isa lang ang dala namin, yung original lang. Ang nanalo daw last year ay may kimchi. Sabi ko, hala, pwede pala yun. Kaya naisip namin gumawa ng Filipino sausage. Kung first time nyo mapanood ang video ko, gumagawa po kami ng cold cuts like chorizos, hams, at pati na rin cakes. Yan ang hanap buhay ng asawa ko, kaya malimit sumasali kami sa iba't ibang competition pagdating sa pagkain. Sana manalo.
Sa wakas, luto na ang paella. Nabubusog na ako at nauubos ko na ang mga appetizers. Ipinatikim na nga namin sa mga bisita namin ang mga Filipino sausages para matulungan kami sa pagde-decide kung alin ang ilalaban namin. Si Margot nagustuhan niya ang sisig. Si Luis, ginataan naman. Yung hipa ko, ginataan din. Yung asawa ko naman at ako ay sisig. Ipinatikim na namin sa marami pang tao at workers ng mga asawa ko. Lahat sila halos sisig yung binoto. Kaya etong ilalaban namin. Masarap silang lahat kaya medyo nahirapan kami mag-decide. Siya nga pala, yung ilang tao dito kinakain nilang paella with alioli. Garlic with olive oil sauce yun. Masarap ang paella, naubos namin. Ito naman ang dessert na ginawa din asawa ko. Fruit cake. Habang busy-busy ako sa tsikahan sa mga kaibigan namin, di ko na napansin si Chef Jam. Grabe ang bilis. Nagligpit na rin siya ng plato. Nakakahiya naman. Alam niya daw kasi na palagi ako nangunguna pagdating sa linisan. Sabi niya, pahinga ka naman. Ang sweet, di ba? Dumating na rin ang binan ko. Eto, may bigay sa akin. Hindi ko naman birthday. Ang ganda ng boots. Feel na feel ko. So hanggang dito na lang guys ang video natin for today. Huwag mong kalimutang pusuan kung nagustuhan mo. Hanggang sa susunod na vlog. Adios!